Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, itong si Alan Peter Cayetano, kahit yung kanyang kapatid na si Lino Cayetano, hindi na masikmura ang kanyang mga pinagsasabi at pinagagawa. So, yung kapatid niya na si Lino Cayetano, kasi sabi ni Alan Peter Cayetano tungkol dyan sa mga kontrobersya ng Senado, yung mga kinasasangkutan ng mga nila Villanueva, nila Jingo Estrada. Sabi ni alam naman natin si Alan Peter Cayetano ang hilig ng mag-quote ng Biblia. Parang pastor na kung magsalita. Ngayon ang sabi niya, wala naman daw saysay yung mga pagsugpo sa korupsyon kung yung mga politiko o mga opisyal na nasasangkot o mga taong nasasangkot ay walang repentance. Kailangan daw mag-repent. Kumbaga magsisi, tanggapin ang pagkakamali. Akala mo kung Akala mo naman napakatuwid ni Alan Peter Cayetano. Pero dahil naiipokritohan yata sa kanya yung kanyang kapatid na si Lino Cayetano, sabi ni Lino Cayetano, hindi, may sinabi pala si Alan Peter Cayetano na ang sabi ni Alan Peter Cayetano, kailangan daw kung susumpuin natin ang korupsyon, lahat daw dapat magbago. Kasi lahat daw involved Kahit daw ang mga tao pumapayag na bilhin ng kanilang boto, yung mga politiko naman bumibili ng boto, kaya lahat daw dapat magbago. Kasi sa atin daw, sabi ni Alan Peter Cayetano, kahit ang mga tao may kontribusyon kung bakit ganito tayo. Actually, tama naman si Alan Peter Cayetano. Kaya lang, yun lang, naiipokritohan sa kanya ang kapatid ng si Lino. Kumbaga, binara ni Lino Cayetano ang kapatid niya. Ganun din ang sabi ni Lacson. Sabi ni Lacson, hindi sapat ang repentance. Hindi sapat ang repentance, kailangan may maparusahan, kailangan may managot. Ayan. Yan mga kabunyog, narinig at napanood po natin ang naging paliwanag ni Attorney Enzo Recto tungkol sa mainit na isyong ito. Malinaw na marami siyang ibinahaging puntos na dapat nating pag-isipan at suriin bilang mga mamamayan. Ngayon naman, mga kabunyog, dumako tayo sa isa pang bahagi ng balita na mas magbibigay linaw at dagdag na konteksto sa ating pinag-uusapan. Dahil sabi nga nila, mas maganda na marinig natin mismo ang mga naging pahayag at kaganapan para tayo na mismo ang makapaghusga. Kaya heto mga kabunyog, panoorin po natin itong balita para mas maunawaan at mas maintindihan natin ang kabuuan ng usapin. Sinupalpal ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kasi sa senador, guilty ang lahat sa vote buying, pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling. Ang importante raw ay yung repentance o pagsisisi para sa kanyang kapatid. These are the kinds of statements from traditional politicians that spark anger. Hindi anya solusyon ang pagrepent lamang. Kailangan daw ng bagong set ng mga leader sa bansa. Para umano sa mga magsisisi, dapat daw may confession at reforma. Giit ni Lino Cayetano, hindi dapat i-normalize ang korupsyon. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mainit na balita hinggil sa isyong ito. Ngayon naman, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. At ang dahilan kung bakit matindi ang naging reaksyon ng kanyang kapatid na si Lino Cayetano. So guys, as we are thankful for the Lord for this Sunday, pangalawa, we're thankful for family and friends. Lalo po sa Pilipinas kasi extended talaga yung pamilya natin, di ba? Yung talagang kadugo, and then yung ka-spirit, and then of course, yung mga kaibigan na talagang pamilya na sa atin. Hindi po ganyan sa lahat ng bansa. Yung bayanihan at pagtutulungan sa atin, yung talagang love others as God loves you. Mararamdaman mo talaga sa Pilipinas. Ang problema nga, beyond our circle ng love, parang it's okay to cheat, it's okay to steal,
Kaya itong grabing corruption nangyayari. Yung lines of morality natin, urong ng urong. So, parang pag konti pwede, tapos mas marami, konti okay din. Until yan, ghost na. Then, pag may balik, di ba may commercial nung araw, yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. That's another way of saying kung ano itatanim mo, yan dinaanihin mo. And as a people, no, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty. From vote buying, to cheating, to stealing, to lying. Diba? Sa Old Testament po, makikita nyo po doon, let me address myself to different Christian groups, but this applicable to lahat, diba? Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. And pag mag-repent ka, pwede ka mag-repent para sa buong grupo, for the whole nation. Walang mawawala po, walang masama. In fact, mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change, di ba? Walang conflict yun po sa habulin, kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba, di ba? Mga kabunyog kamak, kung susuriin natin mabuti, malinaw na may malaking problema sa pahayag ni Senator Peter Cayetano. Para bang sinasabi niya na lahat ng Pilipino ay likas ng magnanakaw, mandaraya, bumibili ng boto at nagsisinungaling. Pero teka, tama ba yon? Para bang gusto niyang gawing normal ang mali at pagkatapos, sasabihin lang na sapat na ang repentance o pagsisisi? Mga kabunyog, hindi ba't yan ang matagal nang ginagamit na depensa ng mga tradisyonal na politiko para makaligtas sa pananagutan? Puro sorry, puro repent, pero tuloy-tuloy pa rin ang mali. Hindi pwedeng gawing default ang kasalanan at gawing solusyon lang ang paghingi ng tawad. Ang tanong, nasaan ang hustisya? Nasaan ang konkretong aksyon para maalis ang sistemang matagal nang sumisira sa ating bansa? Dahil kung ang mga leader mismo ay magtatakip at gagawing normal ang mali, paano pa aasenso ang mga Pilipino? Ang nakikita ko dito, mga kabunyog, tila isa na namang pagtatanggol ng kapatid sa kapatid o pamilya sa pamilya. Imbes na pamilya ng bayan ang unahin. Kaya tama lang ang naging reaksyon ni Lino Cayetano na sumalungat mismo sa kapatid niya. Kasi kung hindi niya ito tututulan, lalabas na pareho na rin silang may pananaw na walang saysay ang katapatan at integridad. Ang katotohanan, mga kabunyog, hindi lahat magnanakaw, hindi lahat mandaraya, at hindi lahat sinungaling. At mas lalong hindi dapat gawing excuse na sapat na ang repentance para hugasan ang kasalanan. Kaya dapat, mga kabunyog, tayo mismo ang hindi pumapayag na gawing biro ang kasalanan at gawing palusot ang repentance. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi sa salita lang, kundi sa gawa. Sige mga kabunyog, hanggang dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.